Ada wawa na nung yung nakakasabay. Nakatando na mau ni. Kinsubrang nagayong na. Tara toy, kita yung pagkaya toy. Nandoan kita rin na ba? Nagani ka na nung nakasabay. Sumikat daw na ba? Ikaw rin sa. Mabilin to ba? Mabilin. Klaro na yun. Saan na yung sunod na to? Saan ka dito? Saan ka ba? Oo, kita-kita rin yung. Sabi di ka o. Jadi ka repeat because nawai. Sa ito na yung tanila ko eh. Hello po, isa pong maulan na araw mga kapobre. So ngayon ay isa na naman pong masakit na kabanata sa aming pamilya ngayon. Kasi nga katatapos lang namin malibing noong isang araw yung bayaw namin. Tapos ngayon araw ng Sabado ay ililibing naman namin yung pamangkin ko. So sakit, walang magagawa, kailangan tanggapin. So ngayon po ay papunta kaming Barangay Libas kasi doon ililibing, may simenteryo doon. So alas 2 ang ilibing, alaon na daw ang misa. Walang namin kung makaabot pa kami sa misa kasi hindi pa kami ngayon malaki kami nakabiyahe kasi sobrang lakas ng ulan. Grabing ulan, parang bagyo. So kita-kits doon mga kapobre. Yan o, grabe ang ulan. Tapos panigurado, malakas din ulan doon kasi bukid na yon. Let's go. Hindi na ako nakapunta sa bukid kasi nga mga 3 araw na to laging umulan. Sila meses na lang saka si kuya ang pumunta kahapon. Sa ulan, ang nangyari sa ulan, wala namang bagyo. Ulan. Ulan ng ulan. Dito na kami sa Barangay Libas. Grabe ang ulan, hanggang dito ang ulan. Lakas. Diyan na simbahan dyan. Wala. Diyan na yung simbahan. Let's go. So nandito pa kami sa Barangay Libas sa may simbahan. Andiyan yung simbahan sa likod. So, di
malapit na matapos yung misa. Ang napakalaking problema yun is bumaha na po yung tubig, yung ilog dito sa Barangay Libas, kung saan doon kami dadaan mamaya. So paano kami dadaan kung ganun ang sitwasyon? So ang system nito is kailangan naming umikot sa Buntok papuntang Tampong, then aakyat na naman kami doon sa Barangay Pangi. Grabe, dobling pasakit na po. Di pa po uminto ang ulan, di pa po tumila. Grabe, ulan pa rin hanggang ngayon. Yung tubig, yung baha, palaki ng palaki. So nangyari kasi doon yung daanan naming spillway, sana mamaya paghatid pumapa na po yung tubig. Napakalaki na ng tubig at saka rumaragasa yung baha galing bukid. Grabe. So wala kaming magawa kundi umikot. Malapit lang sana dito kung di yan umapaw yung tubig. Diyan lang mga 10 minutes lang papunta doon. Iikot kami, abutin kami ng mga halos isang oras. Pag-iikot pa kami. Grabe, Lord, please, tama na po. Sakto na po, please, Lord. Awa ka naman po. So dito po ay napagdesisyonan po namin na maghintay na lang ng ilang oras kasi huminto na yung ulan at sabi ng mga tao dito madali lang daw humupa yung baha dito pag hindi na umuulan. Kaya napagkasunduan namin na hintayin na lang na humupa yung baha. At dito na kami dadaan papunta sa sementeryo. Kasi pag iikot pa kami, sobrang layo na yung buntok. Kaya hintayin na lang namin. Ayun, may mga tao na nakatawid. So, ang problema na lang yung sasakyan ng punerarya, parang nag-alangan pa na tawirin ang baha kasi medyo medyo malakas pa. Kaya dito nag-usap-usap kami na iano na lang, ibaba na lang yung kabaong, tapos anuhan na lang ng mga pagtulungan na lang ng mga tao na buhatin, itawid dyan. So yan, kumuha na ng mga kawayan ang ilan dyan. So yung baha hindi na kalakasan. So may makatawid na. Kaya sinabi ko sa kapatid ko na na lang, ibaba na lang dito yung bangkay, tapos pagtulungan na lang buhatin para mahatid na doon sa sementeryo. Kasi yung time na yan is mag alas 4 na. Delikado or mas mahirap pag abutin kami ng dilim kasi walang ilaw doon. Kaya ayun tinatawid na nila at ayun, may mga tumatawid na, so kaya na. Kaya pagtulungan na lang na buhatin. Ayun nakatawid na sila. Medyo lang naman yung baha, ang dali namang humupa kasi. At salamat na lang din kami kasi hindi na po umuulan. Ayun. Spillway yan, kaso lang pag malakas ang ulan, umaapaw. Dapat kasi dyan tulay talaga, yung nakaangat yung tulay. Kasi ang ginawa dyan is box culvert lang. Tapos yung mga butas ng box culvert is medyo maliliit. Hindi kaya ang volume ng tubig.
kaya umaapaw. So ayan, may motor na tumatawid oh. Oh, so kaya na talaga. Yun oh. Oh, ayun, nakatawid na yung motor. Malapit lang kasi dito, nandyan lang sa unahan yung sementeryo. Siguro mga 5 to 10 minutes andyan na yan. Kaysa umikot kami, abutin pa kami ng mga 1 oras kung iikot kami sa Buntok papuntang Barangay Tampung, tapos aakyat na naman kaming Barangay Pangi. So dito yung mga kawayan para lagyan sa kabaong para tulungan ng buhatin. Pwede ba? So ayan, salamat kami sa mga tumutulong dyan para magawa ng paraan. So yan, nagumpisa nang tumawid yung mga tao kasi ano na talaga, umupa na talaga yung baha. Di katulad kanina, sobrang lakas. So ayan, pati yung mga bata, ayan, kaya nang tumawid. Nay, hindi mo nga to? Ha? Langulang, Sunada. Basta inihiner mo, basta rin. Kita yung pagkaya ito yung nandoon kita nandoon ba?
dito ay tapos nang nailibing si Anton, kaya babalik na kami sa sasakyan. So ito yung tulay kanina na umapa yung baha. So ngayon ay wala na. Ito yung pinaka spillway talaga pag hindi umaapaw. So yun, wala nang tubig. So yan. So sa iyo Anton, rest in peace, at sana po ay andyan ka na kay Lord. We will miss you and we love you forever, Anton. So dito yung sasakyan namin na ipinark. So sa lahat ng nakikiramay, maraming salamat po sa inyo. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong mga prayers and pakikiramay.